Magandang araw mga kaibigan. Ito, yung usual dark chocolate. Yung gustong mag-order, ito po ang number na i-text or tawagan nyo. Okay, pag-usapan natin ngayon, yung mga pasabog ni Sas Rogando Sasot. Yung binulgar niya na itong si Speaker Martin Romualdez at Senate President Zubiri, napakalaki ang kanilang extraordinary expenses. Okay. Mas malala pa, mas masahol pa kaysa yung Confidential Intelligence Fund. Ito, sumagot si Senator Mig Zubiri, nag-post siya sa kanyang account, social media account. Basahin ko lang yung post ni Senator Zubiri. Sabi niya, fake news alert. Walang confidential funds ang Senate during my term. I don't want it and I don't need it. Sunog na naman kayo. So yung sunog, pinapatamaan niya si Sas plus kung sino yung naniniwala kay Sas. Okay? Ay, nako. Ito naman si Sas, sumagot. Ito ang kanyang post. Sino ang sinungaling? Ang DBM o si Zubiri? Binasa ko yung DBM na post o website. Si Zubiri meron siyang 331,942,000 pesos listed as confidential intelligence extraordinary expenses. Ayun. Tapos sinundan another post ni Sasasot. Sabi niya, Senator Mig Zubiri, let's be more exact. Sabi niya, dinitalye niya. Yung 331,942,000 hindi naman nakalista na confidential funds per se, but it is under ng confidential funds extraordinary expenses. So, parehas sila ni Speaker Martin Romualdez, 1.6 billion ang extraordinary expenses ng lower house ni Romualdez, 331,942,000 pesos si Zubiri, extraordinary expenses. Kaya ito nasuma total ko na ito. Hindi nakalista per se, hindi nakalista na confidential funds. Yun ang pagkakaintindi ko. Iba ang confidential funds, parang ito yung yung extraordinary expenses nandito sa baba. Okay? Kaya yung sinasabi ni Senator Zubiri na fake news, wala akong confidential funds. Yes, wala ka. Kailang meron kang extraordinary expenses. Yun ang pagkakaintindi ko. So, kaya nga, yung post ni Sasasot, sabi niya, pakidetalye po sa mga Pilipinos kung ano ang extraordinary expenses ng Senado. Maraming salamat po. Ayan, medyo magalang pa si Sas. But, sabi niya kanina, sino ang sinungaling? DBM or Zubiri? Itong si Sas, kompleto siya ng dokumentos o source. Sa kanyang mga post, meron pa yung link ng DBM. So, yung gustong mag-check up sa sinasabi ni Sas na nakalista na budget ni Zubiri, ni Romualdez, makikita. Kaya,
I don't know sa inyo kung kanino kayo mas naniniwala. Kay Sasot o kay Zubiri o kay Romualdez. Mayroon akong comment na nabasa na nagpaliwanag daw ang spokesman ng lower house, Senado. May kanya-kanyang paliwanag daw, kanya-kanyang depensa. Kaya lang sabi ng nag-comment na booking daw, nilamon ang salita, something like that. Parang hindi ka paniwala. Ang analysis ko dito is meron talagang nakalista sa DBM na pundo na ang item doon ang nakasulat hindi confidential intelligence funds, kaya pwede nilang i-deny. Hindi yan confidential. Extraordinary expenses. Yan ang ipaliwanag ngayon ni Honorable Speaker of the House Martin Romualdez at Honorable Senator Juan Miguel Zubiri. Ano po ang extraordinary expenses? Nako, higop muna tayo. Grabe, ano? Ito, kinompute ko yung 331,942,000. 1 year yun na extraordinary expenses ni Zubiri. I-divide mo by 12 months in 1 year. So, lumalabas 27.6 million per month ang extraordinary expenses ni Zubiri. Ay nako, Diyos ko. Yung 1.6 billion naman ni Martin Romualdez, i-divide mo ng 12 months. I don't know kung ilang million per month si Romualdez. Nako. Ganyan po mag-allocate ng mga lawmakers ng limpak-limpak na salapi para sa kanila. Habang ang Pilipino, ayun, binibigyan lang ni Romualdez ng 15 kilos. Baka ito na yung kanyang justification, ginastos ko sa Malaya rice. Ay, Diyos ko. Anyway, that's life in the Philippines. So, ito na, nabuking na sila. Pinag-iinitan nila ang BP Sara sa paggamit ng confidential intelligence fund. Ilan lang yung kakaunti sa DepEd, 150 million, sa OBP, 500 million. Tinanggal na nila research ko talagang mayroong grand conspiracy na hindi nila papormahin si BP Sara. Yun ang nakikita ko sa politics na ito, yung galawan sa politiko. Klaro na they are now preparing something for 2028. So, nasa atin na po, taong bayan. The more na nare-realize ko ngayon na kung ano ang kahinatnan ng ating bansa sa administrasyong ito. Kaya, the more ako mag-decide na itong role ko ngayon na lumalabas, fiscalizer. Bakit fiscalizer? Yung lang. Kung may magandang nangyayari, sasabihin ko, pupurihin ko, pasalamatan ko. Kung masama, ay talagang batikusin natin. So, magbanggit lang tayo ng magandang ginagawa ng administrasyong ito. To be fair, yung matapang, yung decisive action ng gobyerno sa West Philippine Sea. Mabilis na pagtanggal sa barrier, pagdepensa sa ating teritorya. Maganda yun. Sana ipagpatuloy na ganun. Foreign policy, maganda. Yung
pag-asikaso sa mga OFWs, to me, dahil sa nasimulan ni late Secretary of Labor, maganda. So, marami yung build, better more. Ipinagpapatuloy yung mga infrastructure development, although kulang pa, but at least nandun yung focus. Tama yun. Marami pang magaganda namang ginawa. Kailang ito, pagdating na sa pundo, sobra na. Ako talagang naniniwala ako na meron silang extraordinary expenses na to me, hindi ko nakatanggap-tanggap ito. Kung gastusin nila yung 1.6 billion, gastusin nila sa pagtulong sa mga nasa laylayan, mahibsan ang hirap sa buhay. Nagkataon pa na tumataas lahat ng presyo ng bilihin. Tapos, may gana pa sila na ganyan, mag-budget sa kanilang sarili ng ang laking pera. May gana pa sila na mag-donate ng $2 million sa Harvard University. So, tama na, sobra na. Kaya, mga kaibigan, magkaisa po tayo. Isa na lang ating pag-asa. Ito ang ating BP Inday Sara na to me, like father, like daughter, may tapang, malasakit, may puso para sa mahirap. Pagpatuloy natin ang ating pagkakaisa para BP Sara ang susunod na Pangulo ng Bansa. Yang mga tumba lulong, los-los, pagkaisahan natin yan na hindi mananalo by 2028.